Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, namangha ang ama at ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapapansin natin sa ating mga pagdiriwang, kapag may pagdiriwang para kay Jesus, ang ating Panginoon, gaya kahapon, exaltation of the cross, o ang pagtataas sa cross ni Kristo, or the finding of the cross of Jesus, mayroong malapit o katabi o kasunod na kapistahan naman ng Birheng Maria. At ngayon nga ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ng Inang Nagdadalamhati o Our Lady of Sorrows, no? Dahil ginugunita natin na si si Maria noon ay nanatili sa paanan ng krus ni Kristo noong ang kanyang anak ay nag-aagaw buhay. Okay? So mga kapatid, sa ating ebanghelyo ay narinig natin ang dinala ni Maria at ni Jose ang kanilang sanggol na si Jesus sa templo sa Jerusalem. At doon, pagdating nila, may naghihintay na isang matandang propeta, ang pangalay Simeon. At nung maramdaman niya na nga na dumating na ang sanggol na isinilang upang maging tagapagligtas, ay lumapit siya kay Maria at kay Jose at kanyang kinarga ang sanggol, no? At ang sanggol na ito, sabi ni Simeon, dahil dyan sa sanggol na iyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw, no? Dahil siya'y magiging dahilan na ikapapahamak at ikaliligtas ng marami sa Israel. So isang propesiya na makakaranas ng pagdurusa o pagdadalamhati itong si Maria kaugnay sa kanyang anak. No? So mga kapatid, nung si Maria ay dalawin na Anghel Gabriel at ay balita sa kanya na siya napili na maging ina ng Diyos na magkakatawang tao, hindi naman sinabing lahat kung anong magaganap sa kanyang magiging anak, no? Wala siyang idea na ang kanyang anak pala ay pahihirapan at papatayin sa krus. Wala siyang ganong idea. Wala siyang ganong kaisipan na yun ay mangyayari sa anak ng Diyos na magkakatawang tao sa kanyang sinapupunan. At hindi din niya alam, wala din siyang idea na kasabay ng hirap na daranasin ng kanyang anak ay makakaranas din siya ng matinding pagdadalamhati. No? Ang tanong ay, ano kaya kung alam ni Birheng Maria na lahat ng ito ay mangyayari sa kanya? Tatanggapin kaya niya? Ano sa palagay niyo? Alam naman natin na ang ating Birheng Maria ay talagang nakalaan ang kanyang buong puso kung ito ang kalooban ng ating Diyos. Okay? So mga kapatid, sabi ni Simeon, para na ring tinarakan ng isang balaraw. Subalit kung babalikan natin ang mga karanasan ng pagdadalamhati ng Birheng Maria, ay hindi lamang isang balaraw, 7, no? 7, kaya nga tinatawag na 7 Sorrows of Mary. At kung babalikan natin ano ba itong mga 7 ito, talagang kung ilalagay natin ang ating sarili sa kalagayan ni Maria, ay talagang napakatinding pagdurusa, napakatinding sakit ang kanyang naranasan
Alam ko marami sa inyo yung mga magulang, no? Marami sa inyo yung mga nanay. At makaka-relate kayo sa dinaanan na pagdadalamhati nitong si Maria. Ang unang-una na nga ay ito, the prophecy of Simeon. Imagine, baby pa, sanggol pa, ganun na kagad ang marinig mo na dahil dyan sa batang yan, ang iyong puso ay para na ring tinarakan ng balaraw. Napakatindi, di ba? Doon pa lamang ay meron na kagad kirot at sakit na naranasan itong si Maria. Ikalawang pagdadalamhati or the second sorrow of Mary is the flight to Egypt. Biro mo, sanggol pa lamang, hinahanting na ng hari, gusto nang ipapatay, kasi silang pa lang ng bata, gusto nang ipapatay. O ikaw, kung ikaw ang magulang, ano kaya ang nararamdaman mo? No? Sila ginising ng anghel itong si Jose upang dalhin ang kanyang mag-ina at itakas sa Ehipto. Biro mo ikaw, halimbawa ikaw si Maria, bago ka palang nakapanganak, no? At meron kang baby na bagong silang, maglalakbay ka mula sa Jerusalem o mula sa Bethlehem patungong Egypt. Ilang araw yun kung lakad, no? Ilang araw yun. Sabihin na natin baka mga 4 days na maglalakad ka. Ganon kalayo, no? Tiniis ito ni Maria at ni Jose. Napakatindi. Sanggol pa lamang kanyang anak ay fugitive na, hinahanting na. At pangatlo, the third sorrow of Mary is the loss of Jesus in the temple. No? Taon-taon, dinadala ng mag-asawa si Jesus sa templo sa Jerusalem dahil yun ang kanilang nakagawian, lalo na kapag panahon ng Pasko. Obligado ang mga Hudyo na bumisita sa templo ng Jerusalem, lalo na pag Pasko. At hindi nila inaasahan na ang kanilang sanggol na si Jesus ay mawawala at mapapahiwalay sa kanila. O biro mo kung ikaw si Maria, alam mong pinagkatiwalaan ka ng Diyos, no? Itignagubilin sa iyo ang anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos na nagkatawang tao na magiging tagapagligtas sa ipinagbilin sa iyo. Tapos nawala. You can imagine, you can imagine the agony of a mother or the parents. Napakatindi ng agony na yun. Ikaw kaya ang mawala ng sanggol, ng bata. Very painful. The fourth sorrow of Mary ay nung si Jesus ay nagpapasana na ng krus, no? Pasan-pasan ni Jesus ang krus patungo sa bundok ng Golgota. Nang yun ay mabalitaan ni Maria, siya'y pumunta at nasaksihan niya, nakita niya, nagkasalubong sila. Nagkasalubong sila ng mata. How would you feel, no? Ikaw bilang isang ina, nakita mo yung anak mo na halos ang balat ay lapnos dahil sa matinding mga hagupit. Tapos may pasan-pasan pang mabigat na krus. Ikaw kaya, ano kayang mararamdaman mo? Di ba napakatinding sakit? No? Napakatinding sakit. At ang ikalama, the crucifixion of Jesus. Saksi si Maria sapagkat hindi niya inawanan ang kanyang anak, no? Mula sa daan patungong Kalbaryo ay sumunod si Maria sa kanyang anak na si Jesus. Nasaksihan niya habang ang kanyang anak ay ipinapako sa krus. O di ba? Pag pinagninilayan mo to, napakatindi. Sa bawat pokpok ng martilyo sa pakong bumabaon sa palad ni Jesus, tiyak ramdam ni Maria ang sakit. Para na rin itong tumatarak sa kanyang
mga kamay at paa. Ika-anim, namatay si Jesus sa krus at ito'y ibinaba at ito'y inilagay sa kandungan ni Maria. No? Palagay ko'y nagbabalik sa alaala ni Maria na ang kanyang anak na si Jesus ay isa pang sanggol na kanya ding kinandong. Pero ngayon, ang kanyang sanggol ay patay na. Halos naluray. Diba? So you can really imagine the pain and the sorrow. Okay? At pangpito ay yung paglilibing. Palagay ko ay kayo'y namatayan na rin ng isang taong napakalapit sa inyo. No? Masakit yung ramdam na namatayan. Matinding sakit din yung paglilibing. No? Alam niyo mga kapatid, sa panahon natin ngayon na maraming namamatay sa COVID, alam naman natin, matinding mamatay sa COVID. Unang-una, mamamatay kang nag-iisa. Walang makalapit sa iyo. Diba? Gusto mong magpaalam, wala kang mapagpaalaman. Gusto magpaalam sa iyo yung mga kamag-anak mo, pamilya mo, hindi naman makalapit sa iyo. So mamamatay kang nag-iisa. At pag namatay ka, that same day, kailangan kang i-cremate. Mapupunta ka na lamang sa pamilya mo, abo na. Napakahirap, no? Napakasakit. Napakasakit mag-grieve, no? O umiyak sa abo. Kasi alam niyo mga kapatid, tayo bilang mga namatayan, kung tayo man ay nakaranas ng mamatayan, mahalaga ho kasi yung grieving process. Kailangan dumaan tayo dyan. We need to grieve. Pag may namatay na isang taong mahal sa atin, as a human person, we need to grieve. Kailangan tayong umiyak, magluksa, to express our very deep sorrow and pain. Natural. Pag may namatay kang isang napakamalapit sa'yo, no, it is only human that you feel the pain, the sorrow, no? And you need to grieve. Kailangang express mo yan eh. Otherwise, maaring maapektuhan ang iyong health, ang iyong mental health. No? We need to grieve, to express our deep pain and sorrow. Pero napakahirap mag-grieve kapag ang ibibigay sa iyo ay nasa urn, nasa base, hindi mo na makita. Iba kasi yung iniiyakan mo, yung nakikita mo di ba? Yung nasa ataol, nakikita mo Mas madaling mag-grieve kaysa abo na. Kaya ang hirap. No? So, kaya ako kinikwento to kasi we can relate, no? Kaya nating makarelate. Dahil sa pinagdadaanan natin ngayon, I'm sure, maraming mga pamilya ang nakakaranas ng pagdadalamhati, no? Dahil sa ating mga karanasan, mga namatayan sa COVID, no? Kaya I'm sure lahat tayo, meron tayong mga taong very close sa atin na namatay dahil sa COVID, and we can feel the pain. We can feel the pain, especially the people, the family who are close to the person who died, no? Kaya nga makikita natin si Maria ay Maria is a very strong woman. Very strong, no, emotionally. Napakalakas ng kanyang pananampalataya. Kaya nga sa bawat hirap na naranasan ng kanyang anak, nadoon si Maria, kaisa sa hirap, pasakit na dinanas ng kanyang anak. Okay? Kaya nga, kung si Maria ay kaisa ni Jesus sa kanyang paghihirap, makakatiyak tayo na ito ding si Maria ay kaisa ng kanyang anak sa kanyang muling pagkabuhay.
No? Kaya nga tayo naniniwala din ni si Maria, nang nagtapos na ang kanyang buhay sa lupa, siya'y inakyat sa langit, katawan at kaluluwa, bilang gantimpala ng Diyos sa kanyang katapatan, sa kanyang pakikiisa sa buhay ng kanyang anak na si Kristo. No? Kaya mga kapatid, tayo din, kung tayo may makakaranas sa mga pasakit, mga pagpagdadalamhati, alay natin ito bilang pakikiisa natin sa hirap, kapighatian at pasakit na dinanas ng ating Panginoon para lamang tayo'y iligtas sa ating mga kasalanan.